Thank you for joining Newswatch Plus. I'm Tristan Nodalo. Today's newsmaker, we have Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro. Yuse Claire, thank you for your time. Yes, thank you Tristan at sa lahat ng mga tumataguyod at nanonood sa inyong programa. Good afternoon po. Maraming salamat po, ma'am. Marami tayong mapag-uusapan ngayon. Nasa simula pa lang ng linggo. But first off, how is President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doing now following his brief hospitalization last week? Sa ngayon, naka-attend na siya ng meeting at okay naman siya. Walang dapat ipag-alala sa kalusugan ng Pangulo. But of course, kailangan pa rin natin na magdasal na lagi siya maging healthy at malusog para mataguyod niya ang kanyang termino hanggang sa matapos ng 2028. So para po sa publiko, wala pong cause for concern regarding the President's health, or the Palace can assure the public that he is fully fit to perform his duties? Yes, oo. Sabi nga natin, kaka-attend pa lang ng meeting ngayon at walang ipinapakitang anumang hindi maganda sa kanyang kalusugan sa ngayon. Yes. You declare over the weekend, you have the presidential sister, Senator Amy Marcos, saying that the president fell ill because no one is taking care of him. Parang how does the Palace want to respond to this kind of statement? Unang-una, hindi po yan totoo. Wala pong katotohanan na sinasabi ni Senator Amy Marcos. So parang matapos siyang mag-team-itim, ay puro yata wala ng katotohanan kanya sinasabi patungkol sa kanyang kapatid. So, kinukundina po natin ang kanya sinasabing mga salita na wala pong katotohanan. So, para po bang hindi naniniwala ang palasyo sa kanyang message of concern, quote-unquote concern, sa kanyang kapatid because of what she did in the past? Ang pagiging concern ng isang tao, hindi po nadadala sa salita. Nadadala po yan sa gawa. Kung talagang concern po siya, ipakita po niya. Hindi sa media, kundi sa sarili niyang kapatid. Isa po sa mga binitiwan niya ring salita ay kung ano-ano ang mga ginagawa ng mga feeling presidente dyan. Kaya umuwi na daw, magpahinga na si Pangulong Marcos. Ano po ang reaksyon niyo dito? Muli, ang Pangulo po ay maraming nagmamahal sa kanya, mga nakapaligid sa kanya ay nagmamahal sa kanya at concern ng totoo sa kanyang kalusugan. At muli, kung wala man po maganda masasabi po ang senadora, mas magandang wag na po muna siya magsalita. Pero ma'am, si Pangulo po, hindi naman po pinayuhan ng kanyang mga doktor because sabi nyo nga po, back to work na si Pangulong Marcos. Hindi naman po ba siya pinayuhan na magpahinga muna because nga nagkaroon siya ng medical condition, or sinabi na po ng kanyang mga medical doctors na okay na po siyang magtrabaho? Marami po nagsasabi ng doktor sa kanya na kahit paano mag-relax-relax muna, pero hindi po niya magagawa. Dahil sabi nga po ng Pangulo noong nakaraan na ating na i-video, no, at ating na itanong sa kanya, marami nagpapayo sa kanya magpahinga, mag-relax, pero hindi po niya magawa dahil marami pong trabaho ang ginagawa ang Pangulo. And kasabay po ng balitang na hospital nga si Pangulong Marcos, ay naglabasan din po yung mga balita na kumbaga parang yung kondisyon ng Pangulo. Kumbaga sabi nyo nga po may mga fake news na naglalabasan pagdating sa health condition ni Pangulong Marcos. Totoo yan. Kung ano mo lang po sana ang ipapahiwatig natin dito, doon na lang po muna sila maniwala. So yung mga gumagawa ng mga kwento patungkol sa kalusugan ng Pangulo, wag po silang mag-anticipate, wag silang mag-speculate, at wag gumawa ng fake news. Okay. Ma'am, allow me to shift to another topic po. Kani-kanina lang nagsumite na po ng panibagong impeachment complaint ang grupong Makabayan Bloc sa Kamara, accusing the President of betrayal of public trust, abuse of power, and large-scale corruption involving budget insertions and flood control projects. Did Malacanang see this coming na may panibago pong impeachment ulit na ipa-file kay Pangulong Marcos? Marami po nababalita, kaya hindi na po ito bago sa kanyang pananaw. At ang nasabi lang po ng Pangulo dito, kung ano man po ang ipasasampa nila, patungkol po sa sinasabing betrayal of public trust, alam po ng Pangulo at sigurado siya na wala po siya nilabag na anumang batas at wala po siyang ginawang impeachable offense. But to help us understand, Yuse Claire, no? So, ang naging punot dulo po talaga ng mga isinasampang reklamo kay Pangulong Marcos ay yung 2025 budget. Siguro po ang tanong rin ng publiko ay bakit po ba pinirmahan pa rin ng Pangulo, although may mga items na na-veto, itong 2025 budget despite concerns from different sectors? Alam po natin na ayaw po ng Pangulo ng reenacted budget. At tandaan po natin, kahit na po, ang Pangulo naman po talaga ang pipirma ng GAA. Yan naman po ay kanyang trabaho. Mandato po niya yan.
Pero pinangalagaan po ng Pangulo ang budget na ito. Nagkaroon po ng pag-uutos sa DBM kung paano ito i-release. May conditional implementation na ipinasagawa. At pati po yung for later release ng mga pondo, hindi po ito agad na i-release kung wala pong karampatang mga dokumento at hindi na kumpleto ang mga requirements. So may mga nagtatampo po na mga mababatas, kasama na po dyan mismo si Senator Amy Marcos na sinabing yung kanya mismong insertions or tinawag niyang wish list ay hindi po na-release sa kanya. Malamang ay hindi po naitugma at naitama ang mga requirements, kaya po hindi ito na-release. So, kaya po hindi po masasabi na betrayal of public trust ang ginawang ito ng Pangulo dahil siya mismo po ang nagpapaimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at siya po ang nagsasawata sa mga pag-abuso sa pondo ng bayan. Isa po sa basehan pa ng panibagong reklamo kay Pangulong Marcos, yung tinatawag nilang formula na nag-institutionalize daw po sa pork barrel type system enabling kickbacks and political patronage. And as chief executive, does the president accept responsibility for the budget process? So kumbaga po, sa panahon daw po ni Pangulong Marcos, nagkaroon ng insertions, kickbacks sa budget. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo? Sino po ba ang naglagay ng insertions? Hindi po ito kahustuhan ng Pangulo. Kaya nga po inaral po at nagkaroon na veto ng mga line item. So ang naglagay po niyan ay ibang mga mambabatas maaaring abusado. So hindi po ito nanggaling sa Pangulo, kaya nga po pinangalagaan niya ang pondo ng bayan. So bakit ibibigay o ipapahid sa Pangulo ang kasalanan ng mga sinasabing abusado mga mambabatas? Ma'am, isa pa pong parte ng impeachment complaint na inihain ng Makabayan Bloc ay nag-cite po sila ng statements attributed to former House Appropriations Chair and former lawmaker Zaldico. Does Malacanang question his credibility? And if so, on what grounds? May karapatan po ba siyang maging basehan ng isang impeachment complaint, yung mga sinabi ni Zaldico? Sa video? Yes, ma'am. Sa video? Unang-una, hindi pa yan napapanumpaan ng taong sinasabi nilang si Zaldico. So paano natin mapapaniwalaan yan kung siya mismo ay hindi naman sumasailalim sa tamang proseso? At paano mapapaniwalaan yan kung siya mismo ay hindi matatanong, mako-cross-examine? So sa ngayon, wala po tayo masasabi dyan kundi wala pong kakwenta-kwenta ang mga sinabi ni Zaldico. And how about si former lawmaker Mike Defensor saying Zaldico could be a credible witness in a Marcos impeachment? Depende. Kung pupunta siya dito at uuwi at manunumpa dito. Tandaan natin, Tristan, ang pagiging witness, hindi po natatapos siya sa harapan lang po ng monitor. Kailangan po manumpa yan at manunumpa siya kung ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Oh, yan. Okay. So, in other words, saan siya manunumpa? Dapat pumunta muna siya sa Philippine Embassy kung saan man siya naroon. At handa ba siya doon? So, iyan po ang hamon sa mga gustong ipa-impeach ang Pangulo at gustong ipag-testify si former Congressman Zaldico. Kailangan umuwi muna siya dito. Umuwi muna siya dito. Kasi mahirap mag-cross-examine, Tristan, nang wala mismo, hindi face-to-face, ang pag-cross-examine sa kanya. So, kailangan umuwi siya dito. And I think sabi rin po sa isang interview ni House Justice Committee Chairperson na hindi daw po hindi daw po pwede yung via Zoom or dun sa embassy susumpaan ni Zaldico yung kanya mga testimonya. Pag sa impeachment, kailangan daw po dun mismo sa House Justice Committee gawin ng isang posibleng testigo. Tama po yan. Dahil ang sinasabi lamang po natin na pwede maaari sa Philippine Embassy ay patungkol lamang po pag may kaso sa korte. At kung yan ipapayagan ng korte. Mga regular courts ito na may kaso na ordinary cases. But with regard to impeachment, mas matikuloso to, mas dapat na mas pinaghahandaan at dapat mas maingat dahil Pangulo, no? Head of the state ang ating ipapa-impeach dito. So kailangan talaga na mabusisi ang pagkakross-examine sa mga taong nag-aaligasyon o nag-aakusa sa Pangulo. Sa ngayon po ba, ma'am, nakikita ng Malacanang na mahina yung mga impeachment complaint laban sa Pangulo? While it is a legislative process to assess whether it lacks form and substance, pero po sa paningin ng palasyo, based sa mga lumabas na basehan or ground to impeach the president, sa tingin niyo po, kaya ito malampasan ni Pangulong Marcos? Yes, hindi lamang tayo, hindi lamang sa palasyo, pati mga legal experts nagsasabi mahina ang kaasong isinasampa sa Pangulo. Dahil wala nga pong basihan. Lahat ng po yan ay maaaring political differences na malamang ayaw nyo sa ginawa ng Pangulo pero hindi po ibig sabihin yan na impeachable offense yun. Okay. Yusa Claire, si
former Congressman Defensor, sinabi niya rin po over the recent days na si Pangulong Marcos daw pong umaharang sa iba pang impeachment complaint because the first one is allegedly weak. Ano po ang respond dito ng Malacanang sa mga ganitong akusasyon? Kaya na mismo, si Mike Defensor nagsasabi, yung unang complaint ay impeachment, mahina na. So, paano pa yun sa kanila? So, hindi po inaharang ng Pangulo, hindi po nakikialam ang Pangulo patungkol sa gawain po ng House of Representatives. Alam po natin na separate po, may separation of powers po yan, at hindi po nakikialam ang Pangulo dyan. Yan ay mga kanilang haka-haka, naratibo para sirain ang Pangulo. Alam naman natin kung saan sila gumagawi at ano ang kanilang tunay na kulay. So, lahat po ng sinasabi nila ay puro kathang isip lamang nila. Okay, sa tingin niyo po ba, ma'am, may mga nagtutulak sa mga grupong ito to file an impeachment complaint against the President? Sa grupo nila, yung third complaint, siguro, oo, DDS sila eh. Kita mo naman. Kung sino ba yung gusto nilang iangat, hindi ba ang pangalawang vice presidente, di ba? So, alam natin kung saan sila gumagawa. Ang Makabayan Bloc, I think it's part of their job. Lagi naman silang negatibo sa administrasyon. Kanino naman administrasyon yan, lagi silang kumukontra. Yung first, hindi po natin alam, dahil mukhang pribado po naman si Atty. Andre De Jesus na umamin na siya ay dating lawyer ng PDP Laban Duterte group. So hindi po natin masasabi kung ito din po ba ay dikta ng Duterte. So hindi po natin alam. Pero ma'am, yung clarification lang po doon sa first complainant, can the palace also clarify allegations about Atty. De Jesus and his alleged connection to First Lady Liza Marcos? Wala po talaga. Dahil mismo siya ang umamin, si Atty. Andre, na hindi po siya konektado kahit anong sitwasyon kay First Lady. At siya lang lamang po ang nagsampa ng ng disbarment case against dito kay Atty. Glenn Chong at hindi po niya nire-represent ang unang ginang. Hindi po kasi ang unang ginang nagsasampa ng kaso kahit na siya ay mabash, gawa ng negatibong komento, kahit na pagbantaan ng kanyang buhay, wala pa po tayong nakitang mismo ang First Lady ay nagsampa ng kaso. Yusek Claire, I don't know if nakarating na sa inyo, but just this morning, in-announce po ni House Majority Leader Sandro Marcos na he is inhibiting himself from proceedings related to his father's impeachment. Does the palace view this as a step in the right direction? Mas maganda po yan. Bago pa po niya ito na isagawa, sinabi niya rin po na kung ano man po ang kanyang mandato na sinasabi ng konstitusyon at ng batas, gagawin niya po ito. At ngayon po na siya po ay personal na nag-i-inhibit, mas maganda po yan maipakita sa taong bayan na hindi po siya makakialam dahil ama niya po ang maaari makasuhan or magiging subject ng isang impeachment complaint. Ma'am, may idea po ba kayo kung nagkausap na si Pangulong Marcos at si Sandro Marcos regarding all these impeachment moves? Sa huling pagkakaalam ko ay hindi pa sila nagkausap. But this weekend, hindi ko nalaman kung nagkausap na sila. Okay. Ma'am, from one impeachment to another, in-announce na rin po ng Makabayan Bloc that they will file another impeachment complaint against Vice President Sara Duterte next week. Ano po ulit ang posisyon dito ng palasyo sa panibagong impeachment na naman kay Vice President Duterte? Ang huling pagkakasabi sa akin ng Pangulo kung paano natin itrato ang pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects, ganun din daw po ang itrato natin sa impeachment complaint na maaaring maisampa sa Vice Presidente. Meaning, ano po ang ibig sabihin? Anong klaseng treatment po ito, ma'am? Kung kailangan may managot, dapat na managot. Kung kailangan maimbestigahan, dapat maimbestigahan. With the possibility of impeachment proceedings against both the President and the Vice President, you have Senate President Tito Sotto saying nakakahiya ito sa mundo. Does Malacanang agree with this kind of assessment na dalawang highest officials sa bansa ay mahaharap sa impeachment? Yes, definitely. Hindi lang ito nakakahiya, nakakaapekto ito sa ekonomiya. Kung balak lamang nila talaga na patanggalin ng Pangulo dahil iangat ang Vice Presidente, hindi po ito maganda sa imahe ng Pilipinas. At tandaan po natin, mismo ang Pangulo ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga ng maanumalyang flood control projects at ayaw niya po ng korupsyon at gusto niya ipatigil to. Pero ngayon, para magkaroon ng political noise, siya pa mismo ang sinasampahan para maiangat siguro ang kanilang idolo or pinupuon para sa pwesto ng Pangulo. Bakit? So hindi po ito maganda sa imahe ng bansa.
Okay, bakit po kaya Yuse Claire parang inuunahan no yung impeachment yung baga inuna yung kay Pangulong Marcos? Although syempre may 1-year bar yung sa Supreme Court po. Pero bakit kaya nagsunod-sunod yung paghahain ng impeachment laban kay Pangulong Marcos? Hindi natin talaga iingay ito. Ingay ito para mas maapektuhan ng Pangulo, mas maapektuhan ng ekonomiya, mas maapektuhan ng gobyerno. Pero sana mag-isip sila na hindi naman ito ay kagaganda ng bansa natin. Ang kailangan ng Pangulo ay ang pagsama-sama at pagtulong nila para maiangat ang bansa, maiangat ang interes ng bansa at maiangat ang ekonomiya. So dapat sana isipin nila yon. Hindi dapat tayo puro ingay lamang dahil alam naman natin kung anong ginagawa ng Pangulo para sa bansa. Pero ma'am, personally, naapektuhan po ba ang Pangulo na may ganito pong impeachment attempts laban sa kanya base sa inyong pakikipag-usap? Kung patungkol sa impeachment complaint, hindi po siya apektado dahil yung huli namin pag-uusapan, sabi niya po, alam niya sa sarili niya at alam din namin na wala po siyang nilabag na batas at wala pong impeachable offense siyang ginawa. Mas overwork lang ang Pangulo dahil sunod-sunod po ang kanyang meetings, sunod-sunod ang pagbisita sa mga probinsya, at marami po siyang inaasikaso. Gusto niya maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. At tulad po niyan, maganda pong report lately na ang kagutuman at kahirapan po ay nababawasan po at maganda po yung senyales dahil magtutuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng Pangulo at ng pamahalaan nito para sa taong bayan. And there will be no attempt from the President to kill or block or interfere with the impeachment process against him sa mga kaalyado niya. Hindi niya po kakausapin. Unang-una po, trabaho po ito ng House of Representatives. Ayaw naman po maging diktador ng Pangulo. Alam naman po niya na ang mga miyembro ng House ay may mga pag-iisip, may sariling pag-aanalisa, may puso para sa bayan. So alam niya po na tutugon lamang ang House of Representatives sa tama, sa batas, at para sa taong bayan. Yuse Claire, last topic na lang po ay yung recently din, yung heated exchanges between the Chinese embassy and several Philippine officials. Umabot na nga po sa point na nagkaroon pa ng summoning of the Philippine ambassador to China na si Ambassador Jaime Flor Cruz. Ang DFA naman po nagkaroon na rin ng representation to the Chinese embassy dito dahil nga po sa mga naging pahayag ng Chinese embassy kamakailan. Hindi lamang po kay Commodore J. Tariela but sa iba pa pong mga mambabatas. Ano po ang pananaw dito ng Malacanang? Patuloy pa rin po ang ating pamahalaan, patuloy pa rin po ang Pangulo na maproteksyonan ang interes ng bansa natin. Kung anong meron tayo, hindi po natin dapat napabayaan. So, lahat po ng pakikipaglaban o pagpoprotekta sa ating interes, yan po ay suportado ng Pangulo. So, kahit po tila bumalik yung tinatawag po ng ibang mga eksperto na parang wolf warrior diplomacy ng China, hindi po magbabago ng strategiya ang Pilipinas, particularly the Transparency Initiative sa West Philippine Sea. Yes, at ang sabi din po ng DFA, ang diplomasya pa rin po ang dapat na pairalin patungkol po dito sa mga bilateral issues with China. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Communications Undersecretary Claire Castro. Ma'am, thank you for your time and for this interview. Thank you. It's my pleasure, Tristan. Thank you. And we will continue.